Wala po tayong ibang gagawin sa ating ilang oras ng ating gawain, kundi purihin ang ating Panginoon. Lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Kung meron man po kayong inaasahan sa oras na ito, mga kapatid, ako man din ay may inaasahan sa ating Panginoon. Ako man din ay may hinihiling sa ating Panginoon. Ako man din ay naghahanap sa ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sige, mga kapatid. Huwag kang mahiya magpuri sa Panginoon. Huwag kang mahiya kita sa ating Panginoon, mga kapatid. As we welcome the Word of God, as we receive the revelation from His Word, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We are apostolic. We are Pentecostal, mga kapatid. We believe on the speaking tongues. We believe on the prophesying. We believe on the outpouring of the Holy Ghost. Naniniwala tayo sa malakas at maingay na pagpupuri. Naniniwala tayo sa outpouring ng Holy Ghost. Naniniwala tayo sa baptism ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkakapay na may bibigay sa iyo ngayong araw na ito, mga kapatid. Hanggang matapos sa gawain ng Panginoon. Lord, I want revival. We need renewal. We need revival. We need outpouring of the Holy Ghost. We need your power. Hallelujah, hallelujah. Sige, do not stop praising Jesus. Hallelujah. Hanggang maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hanggang makapagsalita tayo ng wika, mga kapatid. Hayon sa kaloob ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Yes. Sabi ni Peter sa Acts chapter 2, sa inyo ang pangako hanggang sa inyo mga anak, hanggang sa ilanman tawagin Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Si Jesus ang baptize ng Holy Ghost. At wala po tayong ibang gagawin kundi pupurihin lamang natin ang Panginoon. Kung wala kanina, maaaring hindi ka komportable sa iyong upuan. Gusto mong sumigaw. Gusto mo mang pumalakpak. Pwede kang lumipat, kapatid. Pwede kang lumipat na upuan. Hindi ka nalalababa. Pwede kang pumunta sa harap. Malaya kang gawin. Yes. Yes. Sige, sambahin lang muna natin ang Panginoon. Anuguran lang muna natin ang Panginoon. Sa naghahanap ay mga kasunod. Sa humihingi ay pag-ibig. Sa kumakatok ay pagpulunsan. Kapatid, pagpulsalahan ang iyong puso. Naman mo ang presensya ng ating Panginoon. Kumatagal ka ng uhaw sa presensya ng Diyos. This is the right time, in the right place, na muling ang nakatanggap ng domingo na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Sige, huwag mo yung sipin yung oras. This is our celebration. Ito ang ating pagdiriwang. Pisa lang ang Pentecost Sunday, mga kapatid. Pisa lang ang fellowship natin ito. Sasamantalahin natin ang oras. Wala tayong sasayangin panahon. Hallelujah. Yes, continue to receive the Word of God. Continue to receive the revelation. And continue to receive the Holy Ghost. Hallelujah.
And God, let your people speak in other tongues as the Spirit gave them utterance, Lord. Ang bawat uhaw sa iyong presensya, makainom ng tubig ng Espiritu Santo. Sound! Sound! Loud! Sige, malaya ka. Yes! Yes! Hallelujah! Ito'y mahabang pagdiriwang mga kapatid sa Panginoon. Ito'y mahabang pagdiriwang mga kapatid. Dahil ito ay ating selebrasyon. Hindi lang ito pag-alala mga kapatid. Muli nating hinihingi ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Lord, kahit hindi pa kami nagsisimula, patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa. Sa iyo ang pangako. Sa iyo ang pangako. Kaya lalala ko po tayo sa kanya. Not by might, Lord, nor by power, but by your Spirit. Kung namiss naman ang presensya ng Panginoon, ito na yun, kapatid. Ito na yun, hallelujah. Tanggapin mo. Yes. Hayaan mo ang Espiritu ng kagalakan ay muling pumasok sa iyong puso. Hayaan mo ang Espiritu ng kapayapaan ay muling pumasok sa iyong puso. Hayaan mo ang Espiritu ng kapangyarihan ay muling pumasok sa iyong puso. Bless Jesus. Pour out your Spirit upon us, bless Lord. As we worship your name, Jesus. As we worship your name, Jesus. Gaya ng 120 person Lord sa upper room. In one accord, in one spirit, in one worship. They speak in other tongues. They feel the Holy Spirit. Nandito kami muli, Panginoon. Sumasamba sa iyo. Hallelujah. Sige, hayaan mong paspasin ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Ito ang pinunta natin dito, mga kapatid. Nasain mo, nauuwi tayo. Puspos tayo ng presensya ng Panginoon. Come on, everyone. Lift up your heads to Jesus. Nasa litraman sa Panginoon. And let us praise Jesus. Sabay natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon,
1 Corinthians chapter 14, nagsasalita ng wika, ay pinagtitibay ng Diyos sa kanyang sarili. At ang paghuhula ay pagpapatibay ng Diyos sa iglesia. Praise Jesus. Thank you, Jesus. You are the Christ of the Holy Ghost, Father. Lord, as we worship your name, Jesus. As we worship your name, Jesus. Hallelujah. Kung meron kayong mga Bible, mga kapatid, samahan niyo po kung bumlatin ang inyong mga Biblia sa aklat ng Lucas, Kapitulo 24, talatang 45 hanggang 53. Sige lang mga kapatid, hayaan mo lang dumaloy ang presensya ng Panginoon sa iyong puso. Habang nakikinig ka ng senta ng ating Panginoon, malaya kang mag-response, malaya kang sumigaw. Hallelujah. Especially kung maramdaman mo man ang pag-ilos ng Panginoon. Pagpatuloy mo. In Luke chapter 24 verses 45 to 53, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya muling mabubuhay sa ikatlong araw. 47, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusubo ko sa inyo ang ipinangako ng ating Ama. Kahit huwag kayong aalis sa Jerusalem. Dahil po magsabi, huwag kayong aalis. Hallelujah. Muli natin sabihin, huwag kang aalis. Thank you, Jesus. Oh, kaya lalaman. Hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Oh God, this is what we want, Lord. This is what we desire. Verse 50, pagkatapos ng mga ito, sila ay sinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila ay binasbasan. Sa ibang salin, ipinatong ng Panginoon ang kanyang mga kamay at sila ay binasbasan. Habang binabasbasan niya sila ay umalis at dinala paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at doon nagpupuri sa Panginoon. Wala pa man sa kanila pinagkaloob ng Espiritu Santo. Karamdaman na nila ang kagalakan mula sa ating Panginoon. In Acts chapter 1, verses 6 to 8, aklat ng mga gawa, 1:6 hanggang 8. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan.
At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Hilingin ko sa ating mahal na pastor, tayo panalangin. Praise God. Palapagan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kahit po lahat ay sama-sama lumubog sa ating Diyos. At patuloy natin ibigin ang pagkilos ng kanyang Espiritu Santo. Ayon siya pinanako niya bago siya umakyat sa langit. Nagilan makabaging Diyos, Panginoon, ikaw ang mayari ng langit at lupa. Ngayon, Lord, ay araw ng pagdiriwang ng kapuspusan ng iyong Espiritu Santo. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami bibigyan. Hindi kami uuwi, Lord, na hindi kami nasasaktapan ng kapangyarihan galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Lord, inaalami namin, Panginoon, sa araw na ito, na bawat isa o Diyos ay magsasalita ng ibang wika ayon sa iyong ipinangako. At natanggap kami, Panginoon, ng kapangyarihan galing sa iyo. Sa mga tigawang Diyos, ang nagbibigay, Panginoon, ito ay pagkakaroon po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil ito ay regalo sa inyong mga anak, habang kami ay nandito sa iyong pananagawain, naghihintay, Panginoon, ayon sa iyong ipinangako sa bawat isa sa amin. Lord, hindi mo ipagbagay dito dahil ito ay kaloob, ito ay regalo sa inyo, mga anak, sa araw na ito. Ibababa mo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo sa inyo, mga anak. Dakila ka, Panginoon, malago po sa langit ko. Gamitin mo, Diyos, ang iyong paglingkod. Upang Lord, minsan pa, Panginoon, patuloy namin matanggap ang iyong ipinangako, Diyos, na isang ulan na kanyang langit. At itatago mo sa Lord sa iyong likuran. Upang ikaw ang magliliwanag sa araw na ito. Ang magtatagumpay sa araw na ito. At magpupuno, Panginoon, sa aming mga puso sa araw na ito. Lord, maraming pong salamat. Alisin mo lahat ng handang ang mga gawang nagkaaway. At nililingkam namin, Panginoon, minsan pa ang pagdilos ng iyong Espiritu Santo sa aming mga puso sa araw na ito. Ikaw, Diyos, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen na nag-umpasya. Manatili tayo nakatayo, mga kapatid, sa pangalan natin, Panginoon. Muli natin palakpakan at purihin ng Diyos. Pinabagatan ko po ito, mga kapatid, na we need the benediction of Pentecost experience. Pwede natin sabihin sa ating katabi sa Ligang Tagalog, kailangan natin ang basbas ng Pentecostes na karanasan. Pwede natin i-paraphrase natin, mga kapatid. Sige, sabihin natin sa Kanya, kailangan nating mabasbasan ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. And I need your support today, mga kapatid. Malaya po kayong mag-response. Hallelujah. Hindi po sa pilitan, kundi bilang apostolikong mananampalataya ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo ay patuloy na tumugon. Hallelujah, sa presensya ng Diyos sa kapahayagan ng kanyang mga seta. Makakaupo po kayo lahat, mga kapatid, and muli, welcome natin ang ating mga kapatiran mula sa Church ng Bukana ay sa aking mga kapatiran, members ng Church of Dagmay, mga kapatid.
Hallelujah. At kung meron na po tayong mga bisita ngayong umaga na ito, mga kapatid, I personally welcome you. Hallelujah. Meron pa po ba dito, mga kapatid, ang hindi pa po nakakatanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoon? Hindi naman po para tayo ay ipahiya, mga kapatid. Pero kung meron po sa atin, hallelujah, hindi pa nakaka-receive ng Espiritu Santo ng ating Panginoon o hindi pa man natin na-experience, mga kapatid, makapagsalita ng wika ayon sa kaloob ng Diyos, malayo po tayong lumapit mamaya sa unahan, mga kapatid. At nariyan po ang lingkod ng Panginoon, tayo po ipapanalangin, tayo po aalalayan, mga kapatid. Sapagkat bilang mga mananampalatayang apostoliko, mga kapatid, tayo ay kinakailangang mabautismuhan sa Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah. Muli po nating palakpakan ng Panginoon. We need the benediction of Pentecost experience. Mga kapatid sa Panginoon, mahalagang bago tayo dumako sa ibig sabihin at ibig kahulugan ng Pentecost, mga kapatid. Mahalagang alalahanin muna natin ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Na ito, mga kapatid, ang bagay po na ito ay isa sa mahalagang senaryo, mahalagang pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Ang kanyang masaksihan, ang kanyang maranasan, malaman, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat bago magkaroon ng pagkabuhos ng Espiritu Santo, meron munang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Bago nagkaroon, mga kapatid, hallelujah, ng pagbibigay ang Diyos ng kanyang presensya, meron munang inalay, mga kapatid, na isang haing tupa para sa ating kasalanan. So bago magkaroon ng Pentecost, bago magkaroon, mga kapatid, ng dakilang kapuspusan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, mga kapatid, meron munang inalay ang Panginoon. Meron munang isinakripisyo ang Panginoon. Meron munang ibinigay sa atin ang Panginoon, mga kapatid. Sa makatuwid sa katotohanan, yun palang ibigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin ay isa ng mabuti at magandang regalo, mga kapatid. At yung ikapagkaloob ng Diyos, ang kanyang Espiritu Santo para sa atin, ang kanyang mga anak, ay napakadakilang biyaya. Bago magkaroon, mga kapatid, ng 50th day of Pentecost, mga kapatid, meron mo ng 40 days na namalagi ang ating Panginoong Yesus sa lupa. Sa 40 days na ito, mga kapatid, nagturo ang Panginoon patungkol sa kaharian. Hindi isang pagtuturo ng pagre-retiro, hindi pagtuturo ng isang bastang pagdalaw lamang, hindi isang simpleng pananahan lamang sa lupa, kundi pag-iiwan ng isang mahalagang tagubilin. At ang mahalagang tagubilin ito at ang dakilang utos na ito ng ating Panginoon, ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20, ang sabi ng Panginoon, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Matthew chapter 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismahan ay maliligtas. Luke chapter 24 verse 46 to 49, mga kapatid, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ng Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw at sa kanyang pangalan ipangharal ang magsisisi at kapatawaran ng kasalanan, magbuhat sa Jerusalem. In Acts chapter 1 verse 48, ipinaliwanag ng Panginoon na i-establish sa muli ang kaharian. Hindi kahariang may maghaharing imperyong Romano, mga kapatid, kundi kahariang maghahari ang ating hari na sa ating Panginoon Jesucristo, na tayo ay tatanggap ng kapangyarihan pagbaba sa atin ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ngunit, mga kapatid sa Panginoon, bagamat namatay na ang ating Panginoong Hesus ng panahon ng mga apostol, bagamat muli nang nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus sa mga patay, bagamat muli nang nagpakita ang Panginoon sa kanila sa loob ng 40 days, at bagamat pinuksan na ng Diyos ang kanilang pag-iisip upang mapag-unawa nila
na ang mga kasulatan sa lumang tipan, ang mga kasulatan sa mga awit, ang mga kasulatan ng mga propeta ay tumutukoy sa kaniyang pagkakatawang tao at sa kanyang pagliligtas sa sanlibutan. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, mga kapatid, hindi pa ipinagkakaloob sa kanila ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo. Bagkos ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 24, mga kapatid, datapot huwag muna kayong umalis, huwag muna kayong mangangaral, huwag muna kayong magsimula ng ministeryo, huwag muna kayong mag-iibanghelyo sa buong mundo, maghintay muna kayo. Hallelujah. Pwedeng ipagkaloob agad ng Diyos sa kanila, panahon pa lamang ng ating Panginoong Hesus na siya'y nasa lupa. Pwedeng ipagkaloob agad ng Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, kagaya ng sabi ng awit kanina, we know Jesus is the Father, we know Jesus is the Son, and we know Jesus is the Holy Ghost. And those three manifestations pertaining to one person, mga kapatid, Jesus Christ. Tumutukoy lamang sa isang katawan sa kahayagan sa laman sang ating Panginoong Jesucristo. Natapat ang sabi ng Panginoon sa kanila, okay, binuksan ko na ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kasulatan tungkol sa akin. Ibinigay ko na ang Great Commission. Humayo kayo't gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Pero huwag niyong kalilimutan, huwag muna kayo umalis. Pumunta muna kayo sa Jerusalem. Hintayin niyo muna ako doon. Hintayin niyo sa kapag kayo na kapangyarihan ng Ama. Sapagkat sa pangalan ko, ipagkakaloy ng Ama ang Espiritu Santo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Bakit hindi pa ipinagkaloob sa kanila ng Diyos at sinabi ng Panginoon na hintayin muna sila? Hintayin muna siya ng mga alagad. Sapagkat, mga kapatid, ang bagong tipan ay hindi maisasagawa sa pamamagitan lamang ng sigasig ng tao. Hindi ng personal na karanasan ng mga alagad. Mahigit 3 taon nilang kasama ang Panginoon. Sinanay sila ng Diyos, mga kapatid, sa pagpapagaling ng sakit, sa pagpapalayas ng mga demonyo, sa paggawa ng mga himala at milagro, mga kapatid. Ngunit, kahit nasa kanila ang tamang doktrina, kailangan nila ng supernatural na kapangyarihan. Mga kapatid, sa Panginoon, nais ko pong ipangaral sa oras na ito, mga kapatid, ayon sa paglilinaw ng ating Panginoong Hesus, Luke chapter 24, verse 49, at narito, isusugo ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, tatapon magsitigil kayo sa lungsod ng Jerusalem, hanggang sa kayo mapuspos ng kapangyarihan mula sa itaas. At bagamat kasama na nila ang Panginoon, mahigit kumulang 3 taon, mga kapatid, kahit nakita na nila ang himala ng Diyos, kahit naunawaan na nila ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, at kahit sila po ay sumasampalataya na sa ating Panginoon, nilinaw sa kanila ng ating Panginoon, kagaya ng sinabi niya kay Nicodemo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa harian ng langit. Maliban na ang tao ipanganak ng muli, John chapter 3, verse 3, hindi niya makikita. Tunay na napakahalaga, mga kapatid, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat ang kaalaman na walang kapangyarihan ay hindi sapat. Ang pagpapatotoo, pagtetestimonya na walang kapangyarihan ay hindi sapat. Ang sigasig o sipag na walang kapangyarihan ay hindi sapat. At hindi pinahintulutan ng ating Panginoon na ang kanyang mga alagad ay magkaroon lang ng bagong pagkatao. Hindi niya lang pinahintulutan magkaroon ng bagong pangalan. Hindi niya lang pinahintulutan magkaroon ng bagong kilalang, bagong katawan na nagmula sa ating Panginoong Hesus. Pinagkalooban silang Panginoon ng bagong kapangyarihan. Na hindi magmumula sa kanilang talento, hindi magmumula sa kanilang karunungan, hindi magmumula sa kanilang pinanggalingan, hindi magmumula sa kanilang lahi, kundi magmumula sa ating Panginoong Jesucristo. And church, mga kapatid sa Panginoon, hindi mag-a-advance ang kaharian ng Panginoon, hindi magtatagumpay ang iglesia ng Panginoon sa ating abilidad, hindi magtatagumpay na magiging successful sa ating ministry, sa ating mga shows and career, sa ating mga profession, kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Kagaya ng sinabi ni Moises, mga kapatid, sa ating Panginoon, kung yung presensya mo hindi sa amin, hindi kami sasampa sa bundok. Amen.
How I wonder, ilan pa kaya sa atin mga kapatid ang nagnanais na meron pa tayong presensya ng Panginoon, na bago tayo magdesisyon, Lord, kailangan ko presensya mo, na bago tayo hakbang, Lord, kailangan ko presensya mo, na bago tayo tutuloy sa ministry, Lord, kailangan ko presensya mo, Panginoon. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and not let your Holy Spirit apart from me. Likhaan mo ko ng malinis sa puso at pagbaho ka ng mabuting Espiritu sa loob ko. Ibalik mo sa akin ang kagalaan ng aking pagliligtas at huwag maiwalay sa akin ang iyong Santong Espiritu. Hallelujah. Kailangan pa rin nila ang Espiritu Santo. And kagaya po nila, tayo din. Kailangan din natin ang Espiritu Santo ng Panginoon. Tandaan natin lahat mga kapatid, ang talino at galing lilipas. Ang kayamanan ay kukupas. Ang ari-arian sa mundong ito mga kapatid ay mawawaldas. Ngunit kung ang mga bagay na ito ay may pagkasin ng Diyos, may pagsama ng Diyos, na handa mong ipagamit sa Panginoon, handa mong ibigay sa Panginoon, handa mong gawin para sa kapurihan ng ating Panginoon, hindi mawawalan ng kabuluhan ang bagay na yan. Alam natin lahat na ang layunin natin sa mundong ito ay hindi lamang po para mabuhay. Alam natin sa mundong ito hindi lamang po para mga kapatid mag-aral, magtrabaho, magkapamilya at magkaroon mga kapatid ng maayos na negosyo o buhay hanggang mamatay. Hindi lang po ito ang layunin ng ating buhay mga kapatid, kundi ang pinakalayunin ng ating pong buhay mga kapatid ay ang mabuhay tayo para sa ating Panginoon. May paggamit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. May paggamit natin ang ating resources para sa ating Panginoon mga kapatid. That's why we need the Holy Ghost. Kailangan po natin ang Espiritu Santo ng ating pong Panginoon mga kapatid. Maaaring natataka tayo, Pastor, ano ba itong Espiritu Santo na ito sa buhay natin mga kapatid? Mga kapatid sa Panginoon, ang Espiritu Santo ay sa mismong Diyos na kumikilos sa buhay natin. Sa anyo lamang ng Espiritu Santo. Kung ating Panginoon na siyang tunay na Diyos ay nahayag sa laman bilang anak ng Diyos mga kapatid, upang tayo tubusin sa kasalanan, siya rin ang tagapagbautismo sa Espiritu Santo upang bigyan tayo ng panibagong buhay nung tayo makasalanan pa at bigyan tayo makapit ng bagong pagkatao, tulungan tayo magbagong buhay, tulungan tayo magkaroon ng maayos na pamumuhay, gawin at sundin hindi ang hilig ng laman, kundi ang hilig at ang kalooban ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na siyang kumikilos sa iglesia. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na siyang kumikilos sa atin. At yan ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa mga apostol, kumilos sa mga alagad, at sa paging kikilos sa panahon natin ito. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At kung ang mga unang alagad ay kinakailangang maghintay sa pangako ng Ama bago magsimula sa ministeryo, ipinapakilala lang po nito na ang Pentecost, mga kapatid, ay hindi po optional. Ipinapakita lamang po nito, mga kapatid, na ang araw ng kapuspusan o ang kapuspusan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi po optional lamang o parang sinasabi ng iba, mga kapatid, na depende sa tao kung maniniwala siya o hindi, depende sa tao kung ito'y kanyang hihingin o hindi. Mga kapatid sa Panginoon, ipinakita sa atin ng pattern ng Biblia na after mga kapatid ng mga alagad na piliin bilang mga apostol, habang sila tinitrain ng Panginoon bilang mga alagad, at habang sila sinasama ng Panginoon sa ministeryo, mga kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon sa kanila. After ng kanila pong ng pagtanggap nila sa Panginoon, after nilang manampalataya sa ating Panginoong Hesus, after nilang masaksihan ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, hindi nakalimot sa kanila ang Panginoon. Kaya nga sabi sa kanila, hintayin niyo ko sa Jerusalem hanggang masangkapan kayo ng kapangyarihan ng Ama, ng kapangyarihan mula sa langit. Kaya nga, totoo na hindi sa optional lang, bahagi isa ng Kristiyanong buhay. Na ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon, sino mang naglilingkod sa ating Panginoong Hesus, kailangan ng Pentecost experience, mga kapatid. Kailangan po mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, yes, at kailangan niyang mabautismo sa Espiritu Santo at apoy.
Sapagkat una nang sinabi, ipinangaral ng Panginoon, maliban ng tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Hallelujah. At sabi ng Romans chapter 8, kung wala ang Espiritu ng Diyos, tayo hindi sa Kanya. Kaya kinakailangan natin, mga kapatid, ang Espiritu Santo ng atin pong Panginoon. Lahat po magsabi, kailangan natin ng Pentecost experience. And church, tumatawag pa rin ang Diyos hanggang ngayon. Ang pangako ng Pentecostes ay para pa rin sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan natin ito, mga kapatid, bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Ang basbas, ang bendisyon, ang benediction mula sa atin pong Panginoon. I remember Jacob, gano'n na lang nakipag-wrestle siya sa anghel. Pero yung anghel na yun, mga kapatid, ay theophany ng ating Panginoon. Yan ang sabi ng Bible, mismong ang Panginoon yon sa katauhan lamang ng anghel. Ang theophany ay pagpapakita temporarily ng Panginoon sa mga kanyang mga lingkod, lalo na sa Old Testament. Halimbawa, yung pillar of clouds, pillar of fire, yung anghel sa panahon ni Jacob ay isa sa mga theophany, pansamantalang pagpapakita ng Diyos sa kanyang mga lingkod upang mangusap. Ganoon na lamang ang pagsisikap ni Jacob, mga kapatid, na mahingi niya yung basbas mula sa ating Panginoon. We know the story of Jacob, mga kapatid, na dinisib niya yung kanyang kuya, si Esau. Kinuha niya, mga kapatid, yung birthright. Pinagpalit ni Esau yung lugaw, yung pagkain para kay Jacob, mga kapatid. Hallelujah, para kunin yung basbas sa pagkapanganay. Kasi sa panahon po nila, mga kapatid, pagkapanganay ka, exclusive lang sa iyo yung basbas. Ganon po, mga kapatid, umiiral ang kultura sa kanilang kapanahunan, mga kapatid. Ngunit sa pagmamadali ni Jacob, sa kanyang pagsisikap sa maling kaparaanan, dinaya niya ang kanyang tatay. Kasangkot niya, mga kapatid, maging yung kanyang nanay, sa panahon ni Isaac, mga kapatid, ay nilinlang po nila ni Jacob kasama ng kanyang nanay, mga kapatid, sapagkat yung kutis ni Esau ay mabalahibo. So naglagay din si Jacob ng balahibo. Nang panahon na yun, hindi na makakita yung kanyang tatay, si Isaac, mga kapatid. At dahil hindi naman notice ni Isaac yung mismong aura o persona ni Jacob, iginawad niya yung basbas. Kaya lang, kahit binasbasan siya ng tatay, pero hindi grinant ng kanyang ama sa langit, hindi kinilala yung basbas. Mga kapatid sa Panginoon, ano ang nangyari kay Jacob? Hanggang sa dumating yung pagkakataon, mga kapatid, na nakipagbuno siya sa anghel. Ang sabi niya, sapagkat magbubukang liwayway na, kinakailangan nang umalis ng anghel. Sabi niya, ang kasunduan niya sa anghel, hindi ako aalis hanggang di mo ko mababasbasan. Ilan sa atin dito ang nananalangin sa bagay na yan? Lord, hindi ako aalis sa church na ito hanggang di mo ko mababasbasan. I believe we need that kind of prayer, mga kapatid. Naniniwala po kung kailangan natin ng prayer na, Lord, hindi ako aalis sa lugar na ito. Hindi ako aalis sa church na ito. Hindi ako aalis sa upuan ko. Hindi ako aalis naman sa altar. Hanggang hindi mo ako mapaspasan. Hanggang hindi ko matanggap ang benediction. Hanggang hindi ko matanggap, Panginoon, ang pagkapalang biyaya mula sa iyo, Panginoon. Nawa maging desire din natin ito, mga kapatid, na hindi tayo aalis hanggang hindi tayo mabasbasan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Sapagkat kailangan lang natin itong naisin ang presensya ng Diyos, ang pagkasi ng Panginoon, ang basbas ng Panginoon sa ating mga gagawin, sa ating mga desisyon, sa ating mga ministry. Sapagkat, mga kapatid, kung ating babalikan kayo na sinabi ng Acts 1 verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan. At ang kailangan natin ay kapangyarihan ng Diyos. Notice, hindi sinabi ng Panginoon sa mga alagad after manampatay ng mga alagad,
after matanggap ng mga alagad yung revelation na si Yesu Cristo ay muling nabuhay at muling binangon sa mga patay at muling nabuhay, hindi sinabi ng Panginoon na ipakilala niyo lang sa mga tao na ako'y nabuhay na maguli. Ipakilala niyo lang sa mga tao na maniwala sila sa akin bilang nagkatawang taong Diyos. Hindi lang ito ang pagkakasabi ng Panginoon, kundi ang maliwanag niyang tagubilin, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa langit. Tatanggap kayo ng kapangyarihan na ipinangako ng ating Ama. Isang espesyal na bagay ang ating tinatanggap at ating tatanggapin. Hindi lamang isang pwersa mula sa langit, kundi sa mismong Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Na napakagandang isipin, alalahanin, na mayroong Diyos na willing kumilos sa buhay natin. Na mayroong Diyos na willing tumulong sa atin. Na mayroong Diyos na willing bumisita sa atin. I remember the song, ano nga bang nakita mo na sa akin ay dinais mo? Di ko akalaing ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inang kasalanan ko kahit di kailangan. Napakabuti ng Panginoon na hindi lamang sa kanyang grasya at biyaya, tayo niya nililinis, tayo niya kinakatagpo at kinikilos, maging sa pamamagitan din ng kanyang banal na Santong Espiritu, na sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ng kanyang kapangyarihan, siya isa sa atin. Now, naalala ko yung tagubilin ng Panginoon sa mga alagad in John chapter 14, literal na nagpakilala na ang Panginoon bilang iisang Diyos, bilang iisang persona sa Ama. Ang sabi ng John 14:6, katotohanan siya, sabi ko sa inyo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, sukat ito sa amin. Sabi ng Panginoon kay Felipe, matagal mo na ako kasama, hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama, at ang nakita sa amin, nakikita sa akin. Paano kung sabihin siya, ipakita mo sa akin, ipakita ko sa iyo ang Ama, sa gayong ang Ama ay suma sa akin. At ako'y suma sa Ama. And sabi ng Panginoon, mga kapatid, John chapter 14, mga kapatid, sa part pa rin ng John chapter 14, ipadadala ng aking Ama sa aking pangalan ang Espiritu Santo. And sabi pa ng John chapter 14, mga kapatid, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Now, hindi na nila makakasama ang Panginoon. Nagpapakilala talaga ang Panginoon sa kanila na hindi nyo na ako makakasama sa pisikal na anyo. Hallelujah, o kanayala. Pero makakasama nyo ko sa ibang forma. Ibang forma, pero parehong presensya. Hallelujah. Ibang forma, pero parehong presensya. Hindi man nakikita, pero mararamdaman nyo, ako yan. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ibang forma man, pero parehong presensya. Parehong assurance na nung kasama niyo ako pa rin yan pag sumain niyo. Kung ngayon sumasa inyong tabi, darating ang oras sa inyong puso. Hindi na temporary, permanently. Hindi na tatambay, taglay-taglay na. Hallelujah. Oh, gaya Maranatha, Lord. Maranatha. Gaano kabuti ng Diyos. Amen. Totoo naman yung sinasabi nila, paano yung nasaksihan ng kamatayan ni Kristo sa krus? Paano yung nasaksihan ng kanyang pagkalibing, ng kanyang pagkabuhay? Hindi naman kayo nabuhay ng panahon ng mga apostol. Tama ang argumento, tama ang sinasabi, mga kapatid.
pero mali ng ipinagpapakahulugan. Yes, we accept the fact, wala tayo nung panahon yun para ma-witness. Si Jesus Christ ay napako sa krus, si Jesus Christ ay inilibing, Jesus Christ ay inilibing, pero hindi may papagsinungalingan ang katotohanan na naramdaman natin sa ating puso na siya ay buhay, hindi siya patay, siya ay buhay, hindi siya patay. Nadama ko sa buong kong katawan, nadama ko sa ulo, nadama ko sa balikat, nadama ko sa bewang, sa buong kong paa, sa buong kong katawan, nadama ko sa buong kong katawan, mula sa labas hanggang sa loob. Ramdam ko, buhay ang Diyos. Ramdam ko, merong Diyos. Ramdam ko, may presensya ng Diyos. Ramdam ko, nariyan ang Espiritu ng Diyos. Ramdam ko sa pag-ilipot na ito, na Pentecostal ay hindi isang organisasyon lang. Na Pentecostal ay hindi isang organisasyon lang. Na Pentecostal ay hindi inventong aral. Ang Pentecostal ay isang iglesia ng Diyos. Hallelujah. Amen. This is the church of God. This is the church of Christ. That's why mas ipinagmamalaki natin tayo ay iglesia ni Kristo na binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Ikaw ay hindi mong apostoling Pentecostal. Hindi ka lang Pentecostal kasi taga-FCJC ka, no. Hindi ka lang Pentecostal kasi Juanes Pentecostal ka, hindi. Ikaw ay Pentecostal sapagkat ikaw ay binautisman sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ikaw ay tumatanggap, ikaw ay tatanggap ng kapangyarihan mula sa langit. Ang pagiging Pentecostal, mga kapatid, ay hindi isang organisasyon, hindi isang born again denomination lamang. Ang pagiging Pentecostal ay experience. Yan ang turo ng Panginoon na iniwan sa mga apostol na buhay pa rin hanggang panahon natin ngayon. Lahat ng Pentecostal purihin ng Panginoon. I am proud apostolic and I am proud Pentecostal. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa langit. Kapangyarihan kahit ang kadiliman ay hindi mananaig. Kapangyarihan kahit ang gawa ng demonyo ay hindi magtatagumpay. Na kahit pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanila, hintayin niyo ko sa Jerusalem hanggang masangkapan kayo ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan mula sa langit. Now, maybe tanong natin, bakit sa Jerusalem? And maraming teaching nowadays, mga kapatid, na ang church sa Jerusalem ay nabuwal. Ang church sa Jerusalem na tinatag ng Panginoon ay hindi na nag-i-exist. May mga pangangaral, mga kapatid, na ito'y nasa ibang grupo na, nasa ibang pananampalataya na kung hindi tayo aanib doon, hindi po tayo maliligtas. But no, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, magsisimula ang pangangaral ng kapatawaran, pagsisisi ng kasalanan sa kanyang pangalan sa Jerusalem. Sapagkat sa Old Testament pa lang, meron ang hula kay Propeta Isaias Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 3, nang sabi ng Biblia, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Magsisimula sa Jerusalem, pero ang sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa langit. Hallelujah, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo
at kayo magiging mga saksi ko sa buong Jerusalem, sa kanilang bayan, sa buong Judea, sa kanilang mga kababayan, sa Samaria, sa mga hindi nila kasundo, at sa buong panig ng daigdig, sa hindi nila alahin. Hallelujah! That's why ang Pentecost, mga kapatid, ay para sa lahat ng lahi. Ikaw man ay itim, ikaw man ay puti, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay bagbag, ikaw man ay dukha, ikaw man ay alipin, ikaw man ay malaya, para sa ating lahat ang Pentecostes, mga kapatid. Kaya nga tinupad ng ating Panginoong Yesus ang propesiyang iyan ni Propeta Isaias na magmumula sa Jerusalem ang iglesia. Ang iglesia ng Bagong Tipan o tinatawag na early church, mga kapatid, ay isisilang sa Jerusalem. Na doon ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay magsisimula doon. And truly enough, mga kapatid, hallelujah, in Acts chapter 2, doon nagsimula isilang ang Pentecost. Doon nagsimulang isilang ang iglesia ng Diyos. Doon nagsimulang ipanganak, hallelujah, ang iglesia ng ating Panginoon, na nung merong isang apostol ang tumayo after mabaptize ng Holy Ghost, after matanggap ng Pentecost, hallelujah, ang Espiritu Santo ng Panginoon. Ang sabi ni Peter, hallelujah, sapagkat ang sabi ng iba, sila'y mga lasing, sila'y mga baliw, sila'y nasisiraan ng ulo. Ang sabi ni Peter, mga lalaki, mga taga-Judea, dapat ninyo maalaman ng mga tao ito ay hindi lasing gaya ng inyong inaakala, kundi ito ang katuparan ng hula ni Propeta Joel na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa lahat ng kinapal, sa lahat ng laman, at ang mga binata ay makakapanaginip, ang mga mawagay ay magsisipang hula, magsasalita ng wika. At tumangaral si Pedro, mga kapatid, sa Panginoon, sapagkat sinimulan niya ng buksan yung otoridad at susi na ibinigay sa kanya ng Diyos. Remember Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng Panginoon sa kanya, at ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. And ang sabi ng verse 19, mga kapatid, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. You have an authority. In the name of Jesus Christ, meron kang kapangyarihan. Meron kang authority mangaral, mga kapatid. Amen? Meron tayong otoridad mangaral, banggitin ang pangalan ni Yesu Cristo, magpalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo, sapagkat meron tayong authority mula sa ating Panginoon. At nung magsimulang mangaral si Pedro, mga kapatid, na sinasabi sa kanyang bayan, sa kanyang mga kababayan, itong Kristong ipinako niyo sa krus ang siyang ibinigay sa ating tagapagligtas. Siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ngunit siya'y inyong ipinako. Ano sabi ng Acts 2:37? Nang masaktan ng kanilang puso, sila nagsimulang magtanong. Sabi niya, mga Ginoo, ano ang gagawin namin para kami ay maligtas? Hallelujah. Sabi ni Pedro, mangagsisi kayo. Mangagbautismo ang bautis sa inyo sa pangalan ni Yesu Cristo at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Church, notice, hindi sinabi ni Peter, natanggap nyo na ang kapahayagan, pwede na kayong umuwi. Hindi niya sinabing, sumampatay na kayo kay Kristo, sapat na yan. Hindi. Kinumpleto niya yung pangaral ni Kristo, mga kapatid. Nasabi ng John chapter 3, verse 3 and 5, kinakailangan mabaptize sa tubig ng Espiritu Santo. Ay sabi ng Panginoon sa John chapter 17, mga kapatid, na kinakailangan matanggap yung tubig ng bukalas ng Espiritu Santo. Lahat ng pangaral ng ating Panginoon ibinuod ni Apostol Pedro at isang beses niyang ipinangaral, magsisi, magbautismo ang bawat isa at tanggapin ang Espiritu Santo. And search, ilan ang tumanggap ng panahon ni Apostol Pedro? 3,000 souls. 3,000 kaluluwa ang lumaya.
3,000 kaluluwa, mga kapatid, ang nakatanggap, hallelujah, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi kanina, mga kapatid, doon sa ating binasang talata ng song leader, nagkakatipon sila sapagkat araw ng Pentecostes. Pista ng mga Hudyo, mga kapatid, kung saan nagkakatipon sila, mga kapatid, tuwing 50 araw pagkatapos ng Passover. Now, alam niyo ba, sa Old Testament pa lang ay meron akong typology ng Pentecost. Pag sinabi natin typology, mga kapatid, yung anino, yung larawan, yung anino, yung imahe, nandun na sa Old Testament. Yung larawan, nasa Lumang Tipan. Yung pagsasakatuparan, nasa Bagong Tipan. Example natin, mga kapatid, in the book of Leviticus, chapter 23, verse 15 to 16, magbilang kayo ng 7 linggo mula sa araw matapos ang Sabat. Ibilang ninyo hanggang sa 50 araw at mag-alay kayo ng bagong handog na butil sa Panginoon. Numbers chapter 28, verse 26, sa araw din ng mga unang bunga, pag nag-aalay kayo ng bagong handog na butil sa Panginoon, sa inyong kapistahan ng mga linggo. Kaya nga kung tawagin po nila ito, mga kapatid, itong feast na ito, Feast of Harvest. Shabut sa Hebreo. Pag-aani ng unang bunga ng trigo. At in-instruct sila ng Panginoon, dyan sa unang bunga ng trigo, ihahandog niya sa Panginoon. Yan yung typology, yan yung larawan, yan yung anino ng Pentecostes. Pentecost sa Lumang Tipan. Ilang taon nang lumipas, pumasok ang Bagong Tipan. Balikan natin ang Lumang Tipan. Kung sa Lumang Tipan ay pista ng pag-aani ng unang bunga ng trigo. Sa Bagong Tipan, yung anyo ng Pentecost, ibang klaseng harvest. Sa Old Testament, trigo. Sa New Testament, kaluluwa. Hallelujah. Sa Old Testament, mga kapatid, uhay, trigo. Sa New Testament, kaluluwa. Binuksan na ng Diyos yung unang harvest. Pagbaba ng Espiritu Santo, after nilang maghintay, after tumanggap ng kapangyarihan, sila nagsimagsimulang magpatotoo. Ipinangaral ng Ebanghelyo, 3,000 ang naligtas. Palakpakan po natin. Ay, church, kung ang Pentecost ay season ng harvest, pagbubuhos ng Diyos ng kanyang Espiritu para mag-ani, I believe sa panahon natin ito, sa panahon natin ngayon, aani pa rin tayo. Nais ko pong ipangaral sa umagang ito, mga kapatid, darating po ang season ng harvest. Saktong-sakto, umuulan na ngayon, mga kapatid. Nagsisimula na tayo marahil magtanim at pwede na tayo magsimulang magtanim, mga kapatid, sapagkat darating na ang tubig, darating na ang ulan na magbidilig ng ating pananim at paggawa po yung pananim, tayo ay aani, mga kapatid. The drought is over. Tatapos, mga kapatid, at pagkatapos ang tagtuyot, darating ang tag-ulan, darating ang baha, darating ang ulos ng ulan, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng harvest. Hallelujah! Amen? What a good news! Na mayroong Diyos na nag-harvest sa atin, mga kapatid. Na nagbigay po sa atin ng harvest. E noong panahon ng mga apostol, every 50th day, kada 7 linggo, mga kapatid, ay sineselebrate po nila ang Passover or ang Pentecost, mga kapatid. Sa New Testament, na-witness po natin yan. In Acts chapter 2, pumunta sila doon sa isang bayan na kung saan sila nagkakatipon, mga kapatid, upang ipagdiwang ang Pentecost. Pentecostes, 50th day, mga kapatid. Sa Old Testament, itong Pentecost ay Shabut, Feast of Harvest. Pero iisa lamang sila ng ibig sabihin, mga kapatid, yun ay ang mag-harvest. And alam niyo, mga kapatid, sa Panginoon, yung connection ng Passover. Pamilyar po kayo sa Passover, mga kapatid, kung ito po itong narinig na o inyong maalala, mga kapatid, just to give you a short background, mga kapatid, ang Passover ng panahon ng Lumang Tipan, mga kapatid, ay
pinalaya ng Panginoon ng kanyang bayan sa pagkaalipin sa kasalanan. Kung maalala niyo po, binigyan ng Diyos ng utos si Moises na magpahid ang bawat Israelita sa pinto ng dugo ng kordero. At kapag dumaan ang angel of death o kamatayan, lalagpasan lamang ng kamatayan ang merong dugo. And we know the story, mga kapatid, na yung paglagpas ng kamatayan sa pintuan ng mga Israelita ay nagligtas ng kanilang mga anak na panganay. Mana pa ang mga anak ng mga taga-Ehipto kasama ang anak ng Paraon, mga kapatid, ay namatay. Alam niyo ba, mga kapatid, na meron po yung koneksyon sa atin pong panahon, lalo tigit sa pagkakatawang tao ng atin pong Panginoon. In the Old Testament, niligtas ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamagitan ng Passover. From the word Passover, mga kapatid, paglagpas, nilagpasan, Passover. Sa bagong tipan, iniligtas tayo ni Jesus mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng krus ng Kalbaryo. Kaya ang Passover noon ay pag-alis o Exodus. Ang krus ni Jesus ay bagong Exodus o paglalakbay din na ginamit sa salitang kamatayan para sa atin. In the Old Testament, kailangang kainin ang kordero ng buo, buwas na ihain. Walang mababalik na buto, ni isa man sa kordero. At sa bagong tipan, nung huling hapunan, sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan at dugo na nabubuhos sa ikapagpapatawad ng lahat. At ang sabi ng Biblia, walang nabalik ni isa man din sa kanyang mga buto. This is a picture, mga kapatid, yung type, shadow, o yung typology ng Old Testament sa bagong tipan na ginawa ng atin pong Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga Passover ng buhay natin, na kung di dahil sa ating Panginoon Jesus, hindi po tayo nakalaya sa kasalanan. Amen? And I congratulate yung aking kapatid, 11 years na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. 11 years is a long journey na. Mahaba na yan. Matagal-tagal na rin na yan. Hallelujah. Hindi lahat ay umaabot ng 11 years. Purihin ang Panginoon sa buhay ninyong tatlo, sa inyong tres. Marias ba? Oh. Hallelujah. Nakapagpatuloy pa rin kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Although, yung sinasabi niyong dalawa, hindi na nakapagpatuloy. At ipanalangin pa rin natin sa Panginoon sila makapagbalik sa Panginoon. Pero dalangin namin sa Panginoon magpatuloy kayo. Amen? Hallelujah. And church, salamat sa Panginoon. Kagaya ng ating kinakanta, di ba? Sa Kalbaryo, tinubos ako. Sa iyong dugo, nilinis mo ako, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. I believe may mga pagkakataon sa buhay natin na oo, kumbinsido tayo, Lord, thank you. Pinalaya mo ako sa kasalanan. Tinapos mo na yung hangganan ng kasalanan sa buhay ko. Na dati alipin ako, pero ngayon ako'y malaya na sa kasalanan. And lahat tayo nagagalak doon, mga kapatid. Amen. Pero sa kabilang bahagi ng puso natin, nalulungkot din tayo sapagkat oo, tayo nakalaya na. Pero meron pa tayong mga mahal sa buhay na ito. That's why this is the message of Pentecost, mga kapatid. Darating yung harvest sa pamilya. Maniwala pa rin kayo, mga kapatid. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawala ng pagkakataon na manalangin para sa kanila. Lord, I know, kung nag-harvest ka sa buhay ko, back then, Panginoon, alam ko sa pamilya ko, may harvest din sa buhay ko. And church, itong message ng Pentecost ngayon, mga kapatid, hindi ka lang naparito para ikaw ay makiselebrate. Hindi ka lang naparito para ikaw ay makiisa. Hindi ka lang naparito para ikaw ay makifellowship. Nandito ka dahil sabihin sa iyo ng Panginoon, mag-harvest ako sa pamilya mo. Mag-harvest ako sa pamilya mo. Mag-harvest ako sa ministry mo. Mag-harvest ako sa ministry mo. Sa gampanin mo, sa buhay mo. Kung may season ng tagtuyot, kung may season, hallelujah, ng kawalan, ng ulan. Well, the drought is over. Darating yung season ng harvest.
Anong sabi ng Biblia sa atin in Psalms chapter 136? Weeping may endure for a night. Psalms chapter 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. And sabi ng Psalms 136, mga kapatid, siyang nagdadala ng bugos na may pag-iyak ay walang salang babalik na may taglay ng bugos ng kagalakan. Pangako yan ng Panginoon sa buhay natin. Kung nagkatalim ka man ngayon, hallelujah, kung may binihi ka man ngayon, darating ang panahon na aani tayo lahat. Huwag tayong umintong maniwala. Huwag tayong humintong umasa na ang Diyos may kayang gawin sa buhay natin. Pinatunayan ng mga apostol, after 40 days, bumangon sa mga patay ang ating Panginoong Jesucristo. And pagkatapos ng 40 days, umakyat siya sa langit. At yung paghihintay nila mula pag-akyat ni Kristo sa langit at pagtanggap ng Holy Ghost sa upper room, 10 days. Kaya 40 plus 10 is 50. Tamang-tama, sakto yung 50th day celebration nila kasi yun mismo yung aantayin po nila. And maybe mga kapatid, yung ibang alagad doon, nandun lamang para makipellowship. Hallelujah. Parang kagaya natin mga kapatid. Maybe yung ibang tao nandoon lamang mga kapatid para makihalubilo sa mga kapwa nila mananampalataya. Actually, hindi lang 12 yun nandoon, 120. And yung binigyan ng Panginoon tagubilin, yung 11 na titira. Maring iba ay hindi nila alam na yung time na yun ay season ng harvest. Parang sa atin din sa panahon ito, maring natin alam mga kapatid na may season pa ng harvest during time at day ng Pentecost mga kapatid. At maring dito lang tayo para makipellowship, para makitalo, para makapag-join sa gawain ng Panginoon, para ma-refresh, para ma-renew, para ma-revive ang ating mga buhay mga kapatid. But I tell you today mga kapatid, nandito rin tayo sapagkat mag-harvest ang Panginoon sa buhay mo. Mag-harvest ang Panginoon, gamit ang buhay mo, gagamit ang Pedro ng panahon ito, gagamit ang Diyos ng Pedro na hinarso ito para magkalag ng atulibong kaluluwang na agapos, hallelujah, atulibong kaluluwang na akulong, gagamitin ka na Diyos. Just believe, gagamitin ka na Diyos sa buhay mo. After this Pentecost Sunday, gagamitin ka ng Panginoon para mag-harvest. Di ba yung Pedro? Di ba yung Pedro na ginamit sa Acts chapter 2? Ay yung Pedro nagkaila kay Kristo sa Matthew 26. Hallelujah. Don't tell me wala ka ng pag-asa. Don't tell me wala ng pag-asa ang gamitin ng buhay mo. This is a Pentecost Sunday. Harvest time na to. Pedro nagkaila sa Panginoon 3 beses. Hallelujah. Ay parehong Pedrong ginamit ng Panginoon para halagan yung susi. Hallelujah. 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 Hindi siya pinigilan ng mga alagad. Pedro, hindi ka karapat-dapat yan. Come on. Pedro, hindi lang ikaw yung binili ng utos, kami rin. Ando si Matthew. Nasulat na Matthew 28:19. Amen? Ano si John, na malapit sa Panginoon, lagi nakahilig sa kanyang dibdib. Ano si Santiago, si Andrew, na malalapit sa Panginoon. But why is it Peter ang ginamit para mag-harvest? Para mag-harvest ng kaluluwa. Don't tell me, dahil lang hina kayo pinagagamitin. No. Ako rin ang hina, ginamit pa rin ng Panginoon. Don't tell me, nagkasala kayo, hindi ka na kaya gamitin ng Panginoon. Nagkasala din ako, ginamit pa rin ako ng Panginoon. Biyaya lang ng Diyos ang lahat. Huwag kang matakot, huwag kang kahinan ng loob. Ito ang Pentecost Sunday na ito, na mga tumatak sa puso mo, na after this, every time maalala mo, ang Pentecost Sunday ay gagamitin ako ng Diyos sa pamilya ko para mag-send ng salvation. Gagamitin ako ng Panginoon sa mga kamangana ko para sabihin, buhay si Jesus, buhay si Jesus, mabuti si Jesus.
Oh, praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Sabi ko nga, mga kapatid, maaaring iba doon, yung hindi kasama sa 11 na nakatanggap ng bilin bago makasi Jesus, nando lang para makipellowship. Nando lang para makipista sa panahon po nila. Nando lang para makiselebrate marahil. Pero maaaring sila nagulantang din. Bakit itong simpleng fellowship? Nag-harvest ng kaluluwa. Huwag nating mamasamain ang bawat fellowship, hallelujah, na meron tayo sa ating mga local church. Huwag nating masamain ang mga cottage prayer. Huwag nating masamain ang bawat midweek service. Huwag nating masamain ang bawat Sunday service. Kumikilos dyan ang Panginoon. Kumikilos sa iyo ang Panginoon. Kumikilos sa Kanya ang Panginoon. Mga kapatid, sa bawat pagdalo mo sa gawain ng Panginoon, sa bawat pananalangin mo sa Kanyang buhay, sa Kanyang ministry, sa Kanyang pananampalataya, kumikilos ang Panginoon at nag-harvest ang Diyos, nag-aani ang Panginoon gamit ang buhay mo. Anong sabi ng Biblia? Tinawag ang mga mangmang para hiyain ang marurunong. Tinawag ang mahihina para hiyain ang malalakas. Kaya ang sabi ng Panginoon, tatanggap ka ng kapangyarihan. Hindi kahinaan. Kapangyarihan galing sa Panginoon. Kapangyarihan magmumula sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 7 or verse 8, mga kapatid, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan. Ang palayain mo ang sarili mo, sapagkat kaya kang palayain ng Diyos. Kaya kang gamitin ng ating Panginoon, sapagkat ang tatanggapin mo hindi espiritu ng takot, kundi espiritu ng kapangyarihan, hindi espiritu ng kahinaan, kundi espiritu ng kalakasan, hindi espiritu ng pagkalito, kundi espiritu ng kapayapaan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tatanggap ka ng kapangyarihan. Ngayong dumating na ang kaharian ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, may panahon man ang pagtatanim, may panahon din ang pag-ani. May panahon na pwedeng malanta ang mga tanim, may panahon na ikaw ay aani. At makikita mo yung pinagpagalan mo. Makikita mo yung pinaghirapan mo. Makikita mo yung bunga ng pawis, bunga ng iyak, bunga ng sakripisyo, at paglilingkod. Sabi ko kanina, mga kapatid, before yung outpouring ng Holy Ghost, meron mo ng sacrifice sa cross. As through Jesus Christ, pinatunayan niya sa atin ang bawat sacrifice, hindi nawawala ng kabuluhan. Ang bawat paghahandog, may kabuluhan. Ang bawat paghahandog, may kahulugan. Ang bawat paghahandog, may batayan. Ang bawat paghahandog, may kalimutan. Ang bawat handog, may inuwi ang mabuti, may inuwi ang tama, may inuwi na maganda, may mabuting impact sa buhay natin, sa ministry natin, bilang mga apostolic oneness Pentecostal Church, mga kapatid. Kung may panahon man ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa. May panahon ng sakit, may panahon ng paghilom. May panahon man ng kaguluhan, may panahon ng kapayapaan. May panahon ng kaguluhan, hallelujah, may panahon, mga kapatid, ng pag-aayos ng ating Panginoon. And salamat sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesus, na ang foundation ay hindi ang ministers ng church na ito, kundi ang foundation ay ang biyaya at Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya tayo mga napabilang sa iglesia ng Panginoon bilang apostolikong Pentecostal, mga kapatid, huwag kang mabahala. Sabi ng Panginoon kay Pedro, kahit ang pintuan ng Hades, kahit pintuan ng kamatayan, hindi mananaig sa iyo. Kahit demonyo, hindi mananaig sa iyo. Kahit anumang bagay, hindi mananaig sa iyo. Kaya sabi ni Paul, Romans chapter 8, natitiyak ko lubos, I am persuaded that nothing can stop us from the love of God. Natitiyak ko lubos na kahit pamunuan, kahit tao, kahit demonyo, kahit anumang bagay sa mundo, ay hindi nakapaghiwalay sa atin,
sa pag-ibig ni Kristo. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Iglesia ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa kahariang itinatag ng Diyos, may nag-iisang hari na sagsagot sa lahat ng ating kaya. Matthew 6:33, ang sabi ng Panginoon, datapat hanapin ninyo, datapat unahin ninyo ang kanyang kaharian. Ay, hallelujah. Ang kanyang kaharian. Ang lahat ng bagay, hindi mo hahabulin, ay magkakaroon sa iyo. Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kabutihan, kagandang loob ay susunod sa lahat ng kaarawan ng aking buhay, at ako'y mamamalagi sa bahay ng Diyos magpakailanman. Ganyan kabuti ang ating Diyos na siyang ating hari. Kaya po sinasabi ng Panginoon, anak, sundin ninyo ang kaharian at sundin niyo ako bilang hari. Hindi tayo magsisisi sapagkat ang ating hari ang nagbigay ng kasiguraduhan. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Ako'y sa inyo palagi hanggang katapusan ng daigdig. Hallelujah, praise Jesus. Oh. At higit sa lahat, yung hari man natin, wala man sa lupa, hindi man natin physical na kasama, pero meron siyang ipinangakong presensya. Amen? What a good news, mga kapatid. Meron siyang ipinangakong, hallelujah, presensya sa buhay natin. Nasabi ng John 14, verse 26 to 27, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang aking ibinibigay. Hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong malakot. Yung Holy Ghost daw na yan, nasa sa atin, na ipinangako ng Panginoon para sa atin, mga kapatid, ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan. At siyang magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Panginoon. Sa buhay man na ito, sa paglilingkod na ito, dumadaan ng pag-usig. Siya ang magtatanggol sa atin. Sa buhay man ito, sa paglilingkod na ito, dumadaan ng mga problema. Siya ang tutulong sa atin para mabigyan ng solusyon. Sa paglilingkod man na ito, sa buhay man na ito, dumating ang kahinaan. Siya magpapalakas sa atin. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating hari. Sa isang kaharian na mayroong hari, lahat ng kailangan ng kanyang nasasakupan, ng kanyang alipin, ng kanyang mga manggagawa, ang hari ang nagsusupply. Kung paano ang bansang Pilipinas may presidente, mga kapatid, at siya ang bahala sa ating pong welfare, mga kapatid, sa ating kapakanan. Hallelujah. Sa lahat ng kailangan ng ating buhay, ang gobyerno, mga kapatid, ang siyang kumakalinga sa atin, sa kaharian ng Diyos, na siyang ating Pangulo, na siyang ating hari, ang Diyos ang magpapilingan sa atin. Ang Diyos ang gagabay sa atin, mga kapatid. Dumating na ang kaharian ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, mga kapatid, na kahit ang pintuan ng Hades, ang kamatayan ay hindi makakapanahigo. Kaya ang Pentecostal, mga kapatid, na paglilingkod ay ating yakapin, ating pong ingatan, ating mahalin, mga kapatid, sapagkat tayo ay ibinili ng Diyos sa isang mahalaga, hindi ng pilak at ng ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo Jesus, mga kapatid. Ay kung ikaw ay nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, at tumanggap ng Espiritu Santo ng Panginoon, hindi ka lang basta Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Hari, ay kawala ka, huwag kang mag-alala, ikaw ay anak ng Diyos, at ang kanyang anak ay hindi niya pinababayaan, ikaw ay anak ng Hari, mga kapatid, ikaw ay hindi iiwan na ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Dadako po tayo sa pagtanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Nakahanda na po ba tayo, mga kapatid? Sige po, puro natin yung mga buwan.